junglers. Interesting. Naka-quantum charge yung Martis ni Diba? Kyle TZ. Wow! And meron din siyang dito, meron din siyang adaptive attack. So, mas mataas yung kanyang damage output earlier on. And naka-assassin emblem din. So, kapag dinagdagan pa yan ng Fury Hammer, napakataas ang physical penetration niya to go through through a lot of the HPs ng TNC. Pero again, ang question is dito sa early game, enough ba yung firepower knowing na may Angela at may Teresa na kayang sumustain sa frontline? Actually, gusto ko lang sabihin dito, no? Parang ang daming mga experimentation na ginagawa sa Martis. Feeling ko, Martis kasi yung pinakamagandang pag-eksperimentohan. Kanina nakakita tayo ng Pure Rage. Diba? Nakakita tayo ngayon ng Quantum Charge. Pero si Black TC dito, nabibigyan kagad sa may bandang ibaba. Ang ganda ng ginagawa ng TNC, by the way. Oh, pina-force lang din ng TNC kasi sabi na ba parang si Flap ang bahala at magbibigay ng added damage at pwede manggulo para sa kanila. So why not? Pumunta na lang muna tayo doon sa may bottom lane, sa may XP lane. So ganda ng binanggit dito ni Burrito na yung Martis, pwede mo kasi siyang iba-ibahin depende kung anong function na gusto mong gawin sa kanya. Pero level 4 na to nagamit pa agad ni Bentings yung flicker. So kakaibang folks ang ating mga nakikita. Yeah, this is a really crucial flicker force kasi pagdating niya sa turtle, 27 seconds mag-i-spawn na yan. Walang flicker si Bentings and makikipag-unahan pa sila sa level 4. And nagsiset up na ng level 4 dito for AP Brent. Si Pew malapit na rin siya pero King Kong, Nagamit ulti niya. din. Okay. Parang maaaga ngayon ang paggamit ng ating mga players pagdating doon sa even flicker. Kanina nakita natin, nagamit na rin yung ultimate dito ni King Kong. So medyo walang baon ngayon ang TNC pagdating dito sa ating turtle objective. Paunahan muna talaga mag-level 3. Yeah. Pero parang paunahan din, makaposisyon dito sa ating turtle objective. So nakapwesto na tatong players para sa AP Bren. Si King Kong ay lumabas na ang kanyang purple buff. Hindi pa level 4 si Goyo dito, so hindi tayo mag-expect ng Heart Guard pagdating dito sa ating turtle team fight. Pero poke na magaganap. Ganda ng ginagawa ni Flap TC dito. Talagang hinaharas na niya doon yung flicker and penalty zone. Pero si Kyle TC pero makakuha ng unang turtle ng ating game. Pinagkakalmot and the decimation. Kasama pa ng hook and the bloody Honda. Early 2-0 para sa AP Bren. Sobrang on point ng retry timing ni Kyle TC dun sa turtle. And even though maganda yung initiation and yung jump ng TNC, it was the right call. Heso with the penalty zone flicker dun sa may bandang likuran. Again, it's a Martis. Kahit i-penalty zone mo yan, basta nandiyan yung Mortal Coil, meron siyang access sa mobility. Kaya naman naging issue yung pag-control ng TNC dun sa turtle deck na yun versus AB Brent. Parang na-timingan din, parang sinalubong din talaga ni Kyle TC ng moment na yun. Pag nakita, pag we watch the replay, it's blow-blow, if ever, doon sa moment na yun kasi naka-ready din talaga. So it's more on AP Brand being ready sa ating mga game, kaya sa ating mga team fight, kaya 1 or 2K na ang kanilang kalamangan dito sa ating game. For TNC naman, aabangan natin kung paano nila ngayon. Babalik ta rin doon sa may top lane kasi nandun na si Bentings. Nakita mo yung ginagawa ni Kyle TZ? Laging yan yung nakakainis na pwede mong gawin sa kalaban mong jungle. Yung tinititigan mo lang, tapos, sige, retry mo yan. Retry mo yan. Pag niretry niya kasi yun, kanya yung mga susunod na green. Kasi pwede niya nang ikutan. Exactly. Kasi kapag tinignan niyo yung mapa, guys, ang natitirang farm sa side ni Kyle TZ ay yung literal na nasa green, na nasa kaliwang side ng mapa. So wala siyang pa-farmin. So might as well panoorin ko yung Joy na nagja-jungle sa may orange camp. Kapag niretry na yan, akin lahat ng green mo. Yeah, ganda na ginagawa talaga ni Kyle TC dito. And gusto ko i-comment si Ongwen na napilitan pang makakuha ng isa pang nung green doon sa may gilid dahil doon sa hook na ginawa niya. Dahil doon na-delay na ng isang level dito si King Kong. Pa-level 8 na rin si Kyle TZ at kaka-level 6 lang ni King Kong. And mahirap to pag retry battle. And alam natin, nakabase sa level yung retry damage, di ba? Oo, kaya makikita natin ngayon, kahit yung mga teams natin, iwas na iwas din pagdating sa teamfight. Napaka-importante na talaga nung turtle ngayon. Kung akala natin wala masyadong nangyayari, walang nangyayari guys, kasi maingat din sila na magkaagawan. If ever, dun sa mga ibang objectives as much as possible, iniiwasan na magamit yung ibang resources. Nakita natin kanina, no, si Kyle TZ actually pabuo siya ng Radiant Armor. Nakita natin yung HP regen na necklace, pati na rin yung pabuo ng Mystic Robe. Pero pa Radiant Armor siya, which is nice kasi the first thing na kailangan niya intindihin dito is yung magic damage output, yung consistent magic damage output na binibigay ni Joy at pati na rin ni Angela. So kapag na-limit mo yun, ang kailangan mo nalang intindihin moving forward is yung physical damage coming out from the Cloth. Kasi si Heso dito parang hindi mo nga masyado kailangan pansinin yun Kasi penalty zone, tas konting hampas-hampas yun Ang pinaka-primary damage source talaga ng TNC dito is yung Cloth pagdating sa mid to late game. So parang ang AP friend dito, kailangan din mag-focus na rin kay Innocent. Well, yung lineup nila ay
pwede rin mag-dive. Again, we have Kadita for Few and the rest of the players. So si Bentings nga lang para naipit doon. Uy, napawave ng Dinago. Nandun yung knock-up. And Super Marco ay nakakuha na rin ng isa. Habang hindi pa tapos dito ang AP Bren. Nakasalib na yung Heartguard. Pero hindi na mag-a-attempt si King Kong dito na sumugod pa dahil bitin pa yung damage niya. Pero si Kyle TC sa asalubong nandun yung pagkalmot. Pwede pa siyang dumive. Ay, hindi masyado malalim. Pero doon Oh, no! Okay, nakakonceal. Yung hook ay nandun tumama kay King Kong and Super Marco with his second kill. At si Goyo ay may ipin sa tatlong members mula sa AP Bren. Flick na gamit niya. Decimation. Pero ang tatapos doon ay yung mga kalmot ni Kyle. That was a quantum charge. Being at play for Kyle TZ, kaya na-secure niya yung kill dito. Additional kill against Goyo. And again, nakikita natin yung medyo awkward dynamics sa side ng composition ng TNC kasi yung early game damage nila severely lacking talaga. Again, meron silang damage over time. Pero nakita natin kanina sa chart, ang taas ng burst damage ng AP Bren. So TNC, sila yung nag-initiate, pero AP Bren pa yung nakakuha ng kill. So kailangan dito ng TNC maging pasensyoso. Kailangan muna nilang magkaroon ng damage kasi kanino pa sinasabi dito ni Midnight na yung damage ay manggagaling doon kay Innocent. Wow! Muntik na! Grabe yung ginagawa dito. Imagine mo, 6 minutes pa lang. Intense! Nag-group hug na dito yung AP Bren. Magkakasama na yung 5 sa isang destinasyon. Research lang yun, hindi pa yung team fight. Usually, nakikita lang natin to pag may ling eh. Yung ling na, ginagawang Lord yung purple. Yung talagang, oy, kailangan ko, yung purple ko. May purple dance eh. Literal dance the night away eh. Ito nga yung nangyayari kasi ganun din. For AP Bren, pinipigilan nila yung possibility sa makahabol dito yung TNC. Kaya naman palilitin pa nila, lalo yung mapa. 4.7k goal lead para sa AP Bren at mukhang hindi na yata sisili pa ang mga players ng TNC din sa objective na to. Probably makikita ulit tayo ng purple dance. Yeah. Parang yung TNC. Hindi na kami magsa-turtle. Bahala kayo dyan. Yung retreat para sa purple namin. Kasi kailangan again ng XP kay King Kong. Kasi imagine, siya yung magdadala ng composition ng TNC from the mid-game kasi kailangan niyang itawid yung Claude para sa late game. Knowing na 2 levels behind yung Joy over the Martis, ay talagang kailangan mo i-give up yung Turtle. And shoutout sa mga junglers dyan, alam nyo yan. Pag level 9 ka, level 11 kalaban mo, purple talaga ang next na objective mo. Oo, wag na muna talaga. Pero ito makikita nyo naman, yung mga poke damage dito ni Innocent ay medyo na doon na. So, konting kapit lang muna sa kanilang mga natitirang tore. Yeah. Kasi yung Claude, mahirap talaga na pigilan ng Claude pag dumating sa late game. Not unless ay mag-isa-isa. Oh, yun lang. Wow! Sabi ko sana mag-iisa-isa yung TNC, pero parang AP Bren pa rin ang mag-iisa-isa as they kill Bentings. Oy, the Flicker dead. And yung Bloody Hunt, may nakakap din mula kay Pew. And si Flatty si makakuha nun. Habang nakasalip na yung Heartguard, K-Kong dito versus 4. Nagpaulan na rin dito si Super Marco at aatras muli ang TNC. Dalawang naging casualty dun. 10 bits talaga yung damage dito kamera from TNC. And grabe yung pinakita ni Few na Mastery. By the way, Cho yun, hindi nga man lang siya nag-commit ng Petrify. Ganun niya kakabisado yung combo and ganun kaganda yung angulo na nahanap niya kanina. Nag-check push si Bentings pero na-punish kagad siya ni Kadita. And TNC, they wanted to fight, may sustain again on King Kong. Pero even yung Beatrix hindi namatay. Oo nga parang ang mangyayari ngayon para sa TNC talaga is again, kailangan lang muna na makukuha ng farm. Take note guys, almost 9 minutes pa lang tayo sa ating laro. Pero 7-0 yung ating score at unti-unti pang lumalaki ang kaalamangan dito ng AP Bren. For TNC, their strength is really more on the team fight. Pero nauuna kasi si AP Bren dun sa mga solo kills. Yun yung napapansin ko personally. Kinagandahan si Innocent nakakapagpugak gaming. Yeah. Ito yung binabangkit natin kanina, yung early game na advantage coming out from AP Bren, lalo pat yung additional sustain na nanggagaling kay Glue. Kasi ang problema nga ng TNC is wala silang initial burst. And having a Glue as an explainer, may parang pseudo secondary life kapag ginamit mo yung split-split. So, Flapteasy, ang ginagawa niya buong game is, ang sinasabi niya sa TNC, sige, bawasan niyo ako, patayin niyo ako, try mo lang. Testing lang, tapos after that, split-split na lang bigla. So ito makikita natin na Lord Jettig, merong sipa, naggamit na yung sipa, and Lord makakuha ng AP Bren. Isang mabilis para sa kanila. Pwede pa silang kumuha dito. Nandun yung hook. Pero wala nang tinamaan. Dire-diretso na ang pag-atras ng TNC. At gusto ko lang sabihin, napakahirap ng gumawa ng contestation dito ng TNC.
And alam natin na itong klaseng komposisyon kapag hindi gumana ng early, ang isang aasahan mo na lang is yung Claude sa late eh. Oo, talagang yun lang ang pag-asa dito ng TNC. Kasi yung binubuong perimeter ni Flap TZ ay hindi talaga kayang basagin ng TNC. Even though again, may mga backline access sila, nandyan yung Joy and may additional sustain. Pero gaano mo kasi katagal kaya i-sustain yung laban habang wala ka pang damage? Samantalang sa side ng EP Bren, gumapaw eh. Nandyan yung Kadita, nandyan yung Lahat. Beatrix. Kahit nga yung Martis, walking damage dealer yan eh. Kahit full tank. Kasi again, kapag bumaba yung HP ng TNC, Dire-diretso lang. dire-diretso yung decimate. Decimate. Hanggang lahat ng mga decimal point, makakuha na niya. Yung pinakadulong 0 ay maabot na. Again, for AP Bren ngayon, napakalinis sa kanilang pinapakita. For TNC naman, si Innocent, binanggit natin yung Pugak Gaming, from time to time rather, ay nakakapag-push siya or nakakapag-deal ng damage. Kaso ang problema, medyo risky play pa nga yun eh. Uy, Pero wait lang Uy. Meron yatang vision na mangyari. Pero ito ginamit na. Oops, si Flat TZ may ipit, pero pinaghahampas Ayan na dito. yung second Execution strike. Kaya lang kinagat kagad itong si Ben Tings. Habang si Jesus ngayon, bababa ng kalahati yung boy Innocent, Papa BMI out at si King Kong ang magiging kabayaran sa mga naganap. Pero hindi pa pala tapos ang AB Bren. Mapapatumba rin si Goyo sa naging proseso na yon. Grabe, ultra fast na pagkakahook para dito kay Ogun na moment na yun. Akala natin wala na play, pero meron pa rin talaga as the pressure continues for TNC Pro Team. Gusto nila dubepensa, si Bentings mang gagaling doon sa likod. Pero nakakonceal na si Bentix. Okay, so nakita na nila si Bentix sa may bandang likuran. Ngayon ang target nila ay itong bottom lane. Pero saan ka pupunta, Jesus? Hukay tumama, pero si Jesus dito ay mapapaflicker din palayo habang nandun yung penalty zone. Split lang ay sasagutin ni Black TZ. Pero Oh, flicker. flicker. Si King Kong, flicker na gamit din. Pero magiging successful si King Kong doon. Pero nandun na naman yung Hawk mula kay Ogwen. King Kong is down, flicker na gamit na. Pwede mag-base lock dito ang kumuna ng AP Bren. Pero pwede rin na ituloy dun sa may top lane. Ay, Oh my susuko, G. pero nandun yung Purify para mailigtas si Innocent. A hawk after another hawk. Yan ang pinapakita sa atin dito ni Ogwen. Pinakita rin niya yan sa recent performance niya. Pero man, imagine mo, yung mga target niya, yung pa yung mga pwede agad na ma-target at ma-kill. Yeah, and ang strength ng lineup ng AP Brand dito is usually nakikita natin yung Beatrix Franco combo, pero may insurance policy ka pa na yung Franco ay hindi kailangan kasama yung Beatrix kasi as long as kadikit ni Ogwen, si Few, nandyan yung combo ng Oo Franco nga pala. Kadita na ang tagal na nating nakita. Maalala natin, ito tropa ko pa kayo nung MPL Season 3, si Few din na nagpauso ng Franco Kadita combo. Oh, wow. Talagang kabisado na niya. Kumaga kumpulso lang din. Kakaibang pulso. Meron dito si Few sa ating laro. Speaking of pulso, pinupulsahan na rin na ating mga players dahil nandito na naman ang pagkuha doon sa Lord. Makakapag-contest ba? Mukhang hindi na nga as Kyle TZ will secure that Lord 10-1. Almost 13-minute game time. Grabe, 1K gold lead, almost 1K gold lead per minute ang ini-establish dito ng AP Bren. And again, Flap TZ, yung ginagawa niyang perimeter check dito, ito yung checkpoint eh. Sir, ma'am, bawal ka po dito. Uy, napilitan na lang sumipa si Bentix dito. At Sakit! makakatakas pa siya. Andun yung Renish Apathy, concealer na gamit din. So nababawasan na unti-unti na mga arsenal dito ang TNC. Susugod na sila. Available yung catapult dito. Pwede nang basagin ng AP Bren. Ngayon yung Lord ay nasa may bandang gitna. Pero ang desisyon ng AP Bren ay antayin na lang ito. Disiplina pa rin ang pinapakita dito ng AP Bren. Para naman sa TNC, nandun din ang kanilang disiplina dahil hindi nila ginagamit muna ang kanilang mga skills. Again, this is game 1 at kailangan makuha ng mga teams ang mga momentum or ang kanilang momentum para idere-derecho ang pagkapanalo. Nandito ni Lord! Conceal play at flicker bloody hand. Ngayon may penalty zone naman sa may bandang likuran pero may islock na. Ang itatawag dito ng AP Bren and game number 1 ay mapupunta sa kanila. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Again, Brenny Sports, AP Bren rather, fresh from Yash. Napakalinis na performance. Almost no